Pinakamataas na banal na pook mula sa Nectar of Instruction, Chapter 9, Pagsasalin. Ang banal na lugar na kilala bilang Mathura ay espiritual na higit na mataas kaysa Vaikunta, ang transcendental na daigdig, sapagkat dito nagpakita ang Panginoon. Higit pa sa Mathura Puri, ang transcendental na gubat ng Vrindavan dahil sa rasa lila na mga pastimes ni Krishna. At higit pa sa gubat ng Vrindavan, ang burol ng Govardhan, sapagkat ito'y itinaas ng banal na kamay ni Sri Krishna at dito isinagawa ang kanyang iba't ibang mapagmahal na pastime. Ngunit higit sa lahat, ang napakabanal na Sri Radhakunda ang pinakamataas, sapagkat ito ay umaapaw sa ambrosyal na nektar ng prema ng Panginoon ng Gokula, Sri Krishna. Kaya sino pa ang matalinong tao na tatanggi na maglingkod sa banal na Radhakunda na nasa paanan ng burol ng Govardhan? Paliwanag, ang espiritual na daigdig ay 3/4 ang kabuuang paglikha ng kataas-taasang persona ng Diyos, at ito ang pinakamataas na kalagayan. Ang espiritual na daigdig ay likas na higit kaysa material na mundo. Subalit ang Mathura at ang mga karatig na lugar, bagamat nasa loob ng material na daigdig, ay itinuturing na higit kaysa sa espiritual na mundo dahil mismo ang kataas-taasang Panginoon ay nagpakita sa Mathura. Ang mga loob na kagubatan ng Vrindavan ay mas mataas kaysa Mathura dahil sa presensya ng 12 kagubatan tulad ng Talavana, Madhuvana at Bahulavana na bantog sa iba't ibang lila ng Panginoon. Kaya't ang kagubatan ng Vrindavan ay itinuturing na higit kaysa Mathura. Subalit higit pa rito ang banal na burol ng Govardhan, sapagkat iniangat ito ni Krishna tulad ng isang payong gamit ang kanyang lotus na kagandahang kamay upang ipagtanggol ang kanyang mga kasama sa Braja mula sa malakas na unos na ipinadala ng galit na si Indra, ang hari ng mga deva. Sa burol ng Govardhan din nag-aalaga si Krishna ng mga baka kasama ang kanyang mga kaibigang pastol, at dito rin siya nagtatagpo ng kaniyang pinakamamahal na si Radha upang makisalo sa mapagmahal na mga pastime. Ang Radhakunda na nasa paanan ng Govardhan ang higit sa lahat sapagkat dito umaapaw ang pagmamahal kay Krishna. Ang mga dalubhasang deboto ay mas pinipiling manirahan sa Radhakunda sapagkat ang lugar na ito ay tahanan ng maraming alaala ng walang hanggang mapagmahal na ugnayan sa pagitan ni Krishna at ni Sri Radharani. Sa Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, nakasaad na nang unang bumisita si Sri Chaitanya Mahaprabhu sa lugar ng Brajabhumi, hindi niya agad natagpuan ang eksaktong kinaroroonan ng Radhakunda. Ibig sabihin, aktwal na hinanap ni Sri Chaitanya Mahaprabhu ang banal na pook na ito. Sa bandang huli, natagpuan niya ang sagradong lugar at doon ay may isang maliit na lawa. Naligo siya sa lawa na iyon at sinabi ng kanyang mga deboto na iyon ang tunay na kinaroroonan ng Radhakunda. Kalaunan, ang maliit na lawa ay hinukay at pinalawak ng mga deboto ni Guru Chaitanya. Pinangunahan ng 6 na Goswami gaya ni Srila Rupa at Raghunath Das. Sa kasalukuyan, naroon ang isang malaking lawa na kilala bilang Radhakunda. Binigyang diin ni Srila Rupa Goswami ang natatanging kahalagahan ng Radhakunda dahil sa taimtim na paghahangad ni Sri Chaitanya na matagpuan ito. Kaya sino pa ang tatalikod sa Radhakunda at pipiliing manirahan sa ibang lugar? Walang taong may transcendental na kaisipan ang gagawa nito.
Subalit ang kahalagahan ng Radha Kunda ay hindi nauunawaan ng ibang mga Vaishnava Sampradaya. Gayon din ng mga taong walang interes sa paglilingkod na devosyonal kay Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kaya't ang Radha Kunda ay pangunahing sinasamba ng mga Gaudiya Vaishnava, ang mga tagasunod ni Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Haribol.